Nisimula ang pelikula noong taong 120 AD, nang ang 9th Legion ng Roman Army ay nagmarcha papunta sa hindi pa nasasakop na teritoryo sa Hilagang Britanya. Ngunit sa kasamaang palad ang lahat ng nagmarchang mga sundalo ay hindi na muling nakita at naglaho na lamang kasama ang kanilang pinakaiingatang simbolo ng agiila. At dahil sa matinding kahihiyang idinulot nito, ay ipinag-utos ni Emperor Hadrian ang pagpapatayo ng isang napakalaking pader upang tuluyang ihiwalay ang hilaga ng Britanya, kung saan ang Hadrian's Wall ang naging hangganan ng mundong kilala ng mga Romano sa panahon na iyon. Makalipas ang 20 taon habang sakop ng mga Romano ang katimugang Britanya, ay may isang bagong batang pinuno ang dumarating sa kanilang kampo na si Marcus Flavius Aquila na mula sa 4th Cohort of Gaul's 2nd Legion, at dito nakilala niya ang isang veteranong opisyal na si Lutorius Drusilla Salinator na matagal nang nakadestino sa Hadrian's Wall. At dahil sa iisang hangarin ng mga ito na masakop ang buong Britanya, ay madali silang nagkasundo at nagturingan bilang mag-ama. At pagkatapos nitong ilibot si Marcus sa buong kampo, ay ipinakilala siya ni Lutorius sa hukbo bilang bago nilang pinuno. At nang makapasok na ito sa kanyang silid, ay agaran nitong inayos ang kanyang kagamitan, kabilang dito ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya na isang maliit na palamuting anghel na huling ibinigay ng kanyang ama bago ito mawala kasama ng 9th Legion. Samantala, makikita naman na pinag-uusapan siya ng mga sundalo dahil naniniwala ang mga ito na magiging masamang pangitain si Marcus tulad ng kanyang ama na nawala kasama ang kanyang 5,000 sundalo at ang kanilang Golden Eagle. At para sa kanila, isa lang siyang ampon ng tadhana na nagtatangkang ibalik ang dangal ng pamilyang niluray ng kahihiyan. Kinabukasan ay inutusan ni Marcus ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagpapalakas sa pader. At habang kumakain sila ng kanyang mga opisyal, ay nag-utos ito na magpadala ng pangkat upang kunin ang mga butil na hindi pa dumarating sa kanilang kampo. Dahil giit ni Marcus, ay kailangan ding kumain ng kanyang mga hukbo upang may lakas ang mga ito sa pakikipagdigma kung sakaling susugod ang mga barbaro. At nang gabing iyon, ay tila hindi mapakali si Marcus, na tila ba may nararamdaman siyang isang panganib, kaya't pinuntahan niya si Lutorius at tinanong kung may naririnig ba siyang ingay. Kaya naman nang marinig rin ni Lutorius ang mga kaluskos na ingay, ay agaran nitong inutos na gisingin ang lahat ng sundalo at pinaghanda niya ito dahil sa darating na digmaan, hanggang sa nagkatotoo ang kanyang kutob kung saan nilusob sila ng mga barbaro at nauwi sa isang digmaan sa kalagitnaan ng gabi. At nang makita ni Marcus ang ilan sa mga ito na sinubukang makaakyat sa pader, ay inihagis nito ang isang sulo kung nasaan ang mga barbaro dahilan upang masunog ng buhay ang mga ito. At kalaunan ay nagwagi ang pangkat ni Marcus. Dahil sa nangyaring labanan kagabi, ay nagkalat ang mga bangkay sa magkabilang panig, kaya't nalungkot si Marcus dahil sa mga sundalong Romano na nasawi sa digmaan, kaya't bilang pagpupugay ay pinag-utos nito na bigyan ng maayos na libingan ang mga ito. Ngunit ilang saglit lang, ay tinawag siya ng kanyang sundalo at ipinaalam na may paparating na isang hukbo na kinabibilangan ng mga Briton, at bihag ng mga ito ang ilan niyang mga opisyal na inutosan niyang kumuha ng mga butil para sa kanyang mga sundalo, hanggang sa pinatay ng mga ito ang ilan sa mga opisyalis ni Marcus sa kanilang harapan na nagpapahiwatig na gusto ng mga ito ng isang digmaan laban sa mga Romano. Kaya't mabilis na inihanda ni Marcus ang kanyang buong sundalo at inilatag ang kanilang malalaking kalasag at nanalangin ng ilang saglit. Bagamat kaunti lamang ang mga ito laban sa mga Briton, ay buong tapang nilang sinalubong ang mga ito upang mailigtas ang ilan pang buhay na bihag na sundalo, at agarang ipinagutos ang pormang testudo upang maprotektahan ng mga ito ang bawat isa. At agarang inatake ang mga Briton na nauwi sa brutal na digmaan, at nang magawa na nilang mapalaya ang kanilang kasamahan, ay inakala ni Marcus na tapos na ang laban dahil sa mga nag-aatrasang mga Briton. Ngunit ilang saglit lang ay muling bumalik ang pinuno ng mga ito, sakay ng isang karwaheng may matutulis na kutsilyo sa mga gulong nito, kaya't agaran niyang pinaatras ang mga sundalo nito pabalik sa kampo. Subalit nang papalapit na ang mga kaaway ay naisipan na lang ni Marcus na patamain ng sibat ang pinuno ng mga Briton, ngunit tumama ito sa kanyang tauhan dahilan upang mawalan ito ng kontrol at natumba kung nasaan si Marcus at nawalan ito ng malay. Habang nanaginip si Marcus patungkol sa kanyang ama, ay nagising na lang ito sa tahanan ng kanyang tiyuhin na si Uncle Aquila, at sinabi kay Marcus na huwag mo na itong gumalaw dahil baka mas lalo pang lumala ang kanyang mga galos sa kanyang katawan. At habang nag-uusap ang dalawa, ay dumating si Lutorius upang dumalaw sa batang pinuno, at ibinalita nito sa kanya na nagkamit si Marcus ng Gilded Laurel Award, isang armila para sa kagitingan, at formal na pinalaya sa tungkulin dahil sa kanyang mga natamong sugat. Kaya't nang malaman ito ni Marcus, ay nabigla ito sa kadahilan ng hindi na niya magagawang mabawi ang Golden Eagle na naiwala ng kanyang
kanyang ama. At bukod pa roon ay hindi na rin niya mababawi ang dangal ng kanyang pamilya dahil hindi na siya isang sundalo ng Roman Empire. Dahilan upang gabi-gabi itong umiiyak dahil sa kanyang sinapit. Kinabukasan, habang hirap na hirap ito sa paglalakad, ay dinala siya ng kanyang tiyuhin sa isang laban ng mga gladiator upang maaliw at hindi na malungkot dahil sa nangyari. At dito nakita nila ang isang lalaking alipin na pilit na inilalaban sa isang higanteng barbaro. Ngunit nang ito ay nasa gitna na ng arena, ay hindi ito lumaban upang ipahiwatig sa mga Romano na hindi sila mga manok upang ipagsabong. Ngunit sa kabila nito ay binugbog pa rin siya ng kapwa niya alipin at nang ito ay napahiga na. Dahil sa matinding bugbog, ay sinabihan siya ng mga manonood na Romano na tapusin na ang buhay ng lalaki. Kaya't nang itinutok na ng barbaro ang kanyang espada sa kalaban nito, ay pinigilan ito ni Marcus sa pamamagitan ng paghingkayat nito sa ilang manonood na buhayin ang lalaki hanggang sa nagawa nitong mailigtas ang buhay ng alipin. Pag-uwi nila Marcus ay malalaman na binili ni Aquila ang alipin para sa kanya. Ngunit tumanggi ito at sinabing hindi niya kailangan ng alipin upang mabuhay. Ngunit sinabihan siya nito na kakailanganin niya ng isang alipin dahil sa kanyang kalagayan, kaya't agaran nitong tinawag ang alipin na nagngangalang Eska, isang Briton mula sa Brigantes. At nang magkausap na ang dalawa, ay sinabihan siya ni Marcus na umalis na dahil hindi siya nito kailangan. Ngunit nagalit si Eska dahil mas gusto pa niyang mamatay sa kapwa niyang Briton kaysa iligtas ng isang Romano na sumakop sa kanyang nayon. Ngunit sa huli, bilang pasasalamat ay nangako ito na paglilingkuran niya si Marcus. Kalaunan habang pinapasuri ang kanyang mga sugat, ay sinabihan siya ng manggagamot na unti-unti na itong gumagaling. At lumipas pa ang ilang linggo ay nagawa na niyang sumakay muli sa isang kabayo at nagsimulang mangaso kasama ang kanyang alipin na si Eska. At pag-uwi ay dumating ang dalawang politiko na sina Claudius Marcellus at Tribune Servius Placidus. Habang kumakain ang mga ito, ay pinag-usapan nila ang patungkol sa 9th Legion na pinamumunuan ng ama ni Marcus, kung saan narinig ni Marcus ang pangiinsulto ng mga politiko sa nangyari sa ama ni Marcus. Kaya't nang hindi na ito nakapagtimpi, ay nagalit ito sa mga ito at agarang lumabas. At upang maibalik ang dangal ng ama at ng kanyang buong pamilya, ay doon niya napagpasyahang pumunta sa hilaga ng Britanya upang hanapin ang Golden Eagle na nawawala. At giit nito na isasama niya si Eska sa kadahilanang ito ang magsisilbing tagapagsalin ng kanyang wika tungo sa mga Briton. Ngunit tumutol ang kanyang tiyuhin dahil maaari siyang patayin ni Eska kung naroon na sila sa gitna ng Britanya. Dahil sa desidido ng ibalik ang dangal sa pamilya, ay hindi na niya ito inisip at handa na niyang harapin kung anuman ang mangyayari sa kanya sa labas ng imperyo. At pagkatapos ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay at lumabas sa Hadrian's Wall upang magtungo sa Britanya. Binalaan sila ng nagbabantay sa pader na kung lalabas sila sa hangganan ay maaring hindi na sila makabalik ng buhay. Subalit hindi ito pinakinggan ni Marcus at tinawid ng mga ito ang kabundukan at kagubatan hanggang sa nakita nila ang mga bangkay na nakabitin sa mga puno na gawa ng mga rogue warriors. At sa kanilang pamamahinga ay nalaman ni Marcus ang malungkot na nakaraan ni Eska kung saan ikinuwento nito sa kanya na isang magiting at mabuting pinuno ng tribo ang kanyang ama at puno ng kapayapaan ang kanilang lugar. Hanggang sa dumating ang mga Romano upang sakupin ang kanilang nayon at doon napatay ang kanyang ama at kasamahan, habang ang ilan naman sa kanila ay ginawang alipin at ipinagbenta sa iba't ibang lugar sa imperyo. Kinabukasan, nang makarating na sila sa kabundukan, ay tinanong nila ang mga lokal tungkol sa direksyon ng mga nagmartsang Romano at nang magpahinga ang mga ito malapit sa may ilog, ay tila napansin ni Eska na may mga rogue warriors ang nakapalibot sa kanila. Kaya't binalaan nito si Marcus na maging handa dahil nakatutok na ang mga sibat nito sa kanila. Hanggang sa naglabasan na ang mga ito at agaran silang inatake. Sa kabila ng nangyari sa katawan ni Marcus, ay hindi pa rin nawala sa kanya ang galing sa pakikidigma at nagawa nilang matalo ang mga ito. At pagkatapos, ay agad na nilang pinagpatuloy ang paglalakbay at nagtanong-tanong sa bawat madaanan nilang tribo kung saan nila huling nakita ang mga nagmartsang Romano. At di nagtagal ay inisip ni Marcus na parang niloloko siya ni Eska dahil sa dami ng kanilang pinagtanungan ay wala pa ring miski isang mga Briton ang nakapagsabi kung nasaan ang mga Romano. Kaya't lumapit ito kina Eska at hinakot na papatayin ang isang lokal kung hindi pa nito sasabihin ang totoong lokasyon ng mga ito. Dahil sa takot ng Briton ay sinabi nito na dapat silang magtungo sa malawak na kagubatan lampas sa nagyayelong mga bundok. Hirap na hirap man sa pag-akyat dahil sa mga nagyayelong kabundukan ay nagawa pa rin nilang makaakyat at makatawid roon hanggang sa may isang estranghero ang biglang umatake sa kanila dahilan upang magulat ang mga ito. At nang madakip nila ito ay inutusan niya si Eska. Napatayin na ito ngunit tila napansin nito na isa itong Romano kaya't agarang tinanong ni Marcus kung ano ang pangalan nito. Kaya't sinabi ng lalaki na siya si Lucius Caius Metellus, isa sa unang cohort ng 9th Legion na nawawala kasabay ng kanyang ama at sinabing nagawa niyang makaligtas dahil sa pag-ampon sa kanya ng tribong Selgovae at nagkaroon ng pamilya roon. At ipinakita ni Lucius sa kanila ang lugar ng mismong labanan kung saan nakita nila ang mga ilang kagamitan ng mga Romano at mga bungo nito at sinabi pa nito
nito na ginawang alay sa mga Diyos ang mga bangkay ng mga Romano. At ang lahat ng kagagawa nito ay ang Seal People, ang mga mandirigmang may pintura sa balat at brutal kung makipaglaban, kaya't hindi maiwasang mapatanong ni Marcus kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Ngunit sinabihan siya ni Lucius na nung huli niya itong makita, ay hawak-hawak nito ang isang Golden Eagle, ngunit hindi na niya alam kung nagawa ba nitong makaligtas dahil halos ubusin na sila ng mga ito. Nang malaman ito ni Marcus ay sinabi nito kung saan niya makikita ang tribo dahil sa malamang ay naroon ang Golden Eagle na matagal na niyang hinahanap. Kaya't itinuro ni Lucius si Esca dahil alam nito kung saan matatagpuan ang tribo dahil siya ay taga-Brigantes at malapit lang ang tribo sa kanila. Dahil roon ay nagalit si Marcus kay Esca dahil hindi agad nito sinabi ang totoo. Hanggang sa mag-away ang mga ito at gumulong papaibaba. Ngunit laking gulat ni Esca nang makita niyang nasa kanilang harapan ang mga Seal Warriors na tumapos sa 9th Legion at tinaguri ang pinakadelikadong mandirigma sa buong Britanya. At nang makita sila nito, ay tinanong nito si Esca ng mga ito sa kanilang wika kung Romano ba ang kanyang kasama. Kaya't dito niya sinabi na isa niya itong alipin at gusto nitong tumakas kaya't nakita sila nitong nag-aaway. Dahil roon ay agarang kinaladkad si Marcus habang humihingi ng tulong kay Esca at nang makarating na ang mga ito sa kanilang tribo ay itinuring si Esca bilang isa sa kanila. Ngunit si Marcus naman ay itinuring na hayop at ikinulong. Kinabukasan, habang hinihiwa ni Marcus ang isda ay may mga babaeng Seal People kabilang na ang anak ng pinuno ang humahanga sa kanya. Kaya't nang makita ito ng Seal Prince ay agaran siya nitong sinugod at tinangkang patayin. Ngunit pumagitna si Esca at pinilit nito si Marcus na lumuhod sa harapan nito at kiit pa nito na handa niya itong patayin para mapagbayaran ang ginawa nitong kalapastangan sa kanilang tribo. Subalit sinabi ng prinsipe na hindi niya gagawin iyon dahil alipin niya ito at siya lang ang pwedeng makadesisyon kung papatayin niya ba ito o hindi. At nang makaalis na ang mga ito ay sinabihan siya ni Marcus na kung magkakaroon siya ng pagkakataon ay papatayin niya si Esca. At sa gabi ng pagdiriwang ng tribo upang mag-alay sa kanilang Diyos-Diyosan ay pinagmasdan sila ni Marcus hanggang sa nakita nito ang Golden Eagle sa kamay ng pinuno at tila ginagawa itong rebulto. Dahil rito ay agad niya itong nilapitan subalit bigla siyang hinampas ng mga ito at nakatulog. Kalaunan habang tulog na ang lahat ay palihim siyang ginising ni Esca upang sabihan na ito na ang tamang oras upang makatakas. At dito nalaman ni Marcus na hindi siya trinaydor ni Esca. Sa halip ay nagpanggap lang ito upang mapaniwala niya ang mga Seal People na kaanib siya sa mga ito. At nang makarating na sila sa kuweba ay dito nakita ni Marcus ang Golden Eagle. At nang papaalis na ang mga ito ay biglang nagising ang pinuno at mga tauhan nito. Dahilan upang atakihin ng mga ito sila Marcus at habang nakikipaglaban ito sa pinuno ay nakita nito ang singsing ng kanyang ama na suot-suot nito. Kaya't lalo pang nagngit-ngit sa galit si Marcus hanggang sa mapatay niya ang mga ito. Habang naghahanda sa pagtakas ay nakita sila ng bunsong anak ng pinuno at sinabi nito na gusto niya itong sumama sa kanila. Subalit sinabihan siya ni Esca na delikado ang kanilang paglalakbay para sa mga katulad niyang bata kaya't binigyan na lang niya ito ng laruan na isda bilang regalo at sabay na silang umalis. Kalaunan habang patuloy ang pagtakas nila Marcus ay nalaman rin ito ng prinsipe kaya't nang makita niya ang regalo ni Esca sa kanyang kapatid ay sinapak niya ito at agarang hinabol kasama ang buong tribo habang umaakyat sa kabundukan ang dalawa ay tila nang hina si Marcus dahil sa sugat ng kanyang natamu kaya kinailangan muna nilang magpahinga at kumain ng hilaw na daga upang hindi magutom. Kinaumagahan ay agad na silang nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa hindi na rin kinaya ng isa nilang kabayo ang mataas na kabundukan at sabay namatay. Dahil rito ay kinarga siya ni Esca dahil naririnig na nila ang mga tahol ng aso kasama ang Seal People. Dahil bihasa sa pangangaso ang mga ito ay nagawa nilang matukoy sina Marcus gamit ang mga nadaanan nitong mga kalikasan kaya't nagtago ang dalawa sa isang ilog at ilalim ng kuweba at nagpaanod ang mga ito sa ilog upang tuluyang makalayo. Subalit dahil sa pagod at maraming dugo ang nawala kay Marcus ay halos mawalan na ito ng buhay ngunit hindi siya iniwan ni Esca. At nang nararamdaman na ni Marcus ang kanyang kamatayan ay inutusan niya si Esca na dalhin ang Golden Eagle pabalik ng Roma at ibigay ito sa kanyang tiyuhin. Ngunit umanggi si Esca at sinabing hindi niya ito iiwan dahil nangako siyang proprotektahan niya ito. Subalit pinilit ni Marcus si Esca na dalhin na ito sa Roma at iwan na siya nito dahil hindi na niya kayang maglakbay. Dahil roon ay sinabi ni Esca na susunod lang siya sa kanyang pinag-uutos kung papalayain na siya nito bilang kanyang alipin. Kaya't hindi na nagdalawang isip si Marcus at agarang iniabot ang isang kutsilyo kay Esca bilang simbolo na pinapalaya na siya nito. Ngunit nang makuha ito ni Esca ay hindi niya pa rin sinunod ang utos ni Marcus at sinabing hindi siya nito iiwanan. At nangakong babalik ito at agarang tumakbo upang hanapin ang kanilang kabayo. Ngunit may nakita itong isang grupo ng mandirigma, kaya't napahinto ito. Habang patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga Seal Warriors, ay gumawa naman si Marcus ng isang tungkod kung saan nakalagay rito ang Golden Eagle hanggang sa magulat ito nang makita niya ang mga natitirang sundalo ng 9th Legion na kasama ng kanyang ama. At isiniwalat rin ni Lucius ang kadakilaan ng kanyang ama bago ito mamatay dahil siya ang huling may hawak ng Golden Eagle hanggang sa kanyang huling hininga. Subalit ilang saglit lang ay nagdatingan na ang mga Seal
SEAL Warriors, kaya't hiniling ni Lucius kay Marcus na pangunahan ng 9th Legion para sa darating na digmaan. At sa kabila ng kalawangin at sira-sirang sandata at mga lumang kalasag, ay buong tapang nilang hinarap ang mga SEAL Warriors upang patunayan na hindi duwag ang 9th Legion. Ngunit bago pa man umatake ang mga SEAL Warriors, ay ipinakita nito kay Eska kung papaano niya pinatay ang sarili niyang kapatid dahil sa pagtratraidor nito sa kanila. Kaya't nagbigay na ng hudyat si Marcus at agarang nilabanan ng napakaraming mga kaaway na humantong sa matinding labanan. At nang makita ng prinsipe si Eska, ay agad niya itong inatake at nagawang mapatumba. Kaya't nang tatapusin na nito si Eska, ay napigilan ito ni Marcus at nilabanan ng prinsipe at kalaunan ay nagawa niya itong malunod sa ilog. Matapos ang matinding digmaan, ay binigyan ni Marcus ang bawat nasawing sundalo kasama si Lucius ng isang parangal at ipinagdasal ang kanilang kaluluwa bago umalis. Lumipas ang ilang araw na paglalakbay, ay muling nagbalik sa Roma sina Marcus at Eskatangan ang Golden Eagle ng 9th Legion, kung saan nabigla ang lahat at natuwa dahil muli itong naibalik sa Roman Empire. At kabilang naroon ang mga politikong minsang nang hamak sa kanyang ama, kaya't nang tanungin si Marcus ng mga ito kung sino ang tumulong sa kanya, ay bigla namang umiksena ang isang politiko at sinabing tinulungan lang siya ng kanyang alipin. Ngunit sinabihan ni Marcus ang mga ito na hindi niya ito alipin, kundi isang mabuting kaibigan na mas may alam pa sa salitang karangalan kaysa sa kanilang dalawa na naghihintay lang ng impormasyon. At sabay na ang mga itong umalis at masayang nakangiti dahil nagawa nila ang kanilang misyon na linisin ang pangalan ni Marcus. At nang ama nito at dito na nagtatapos ang pelikula. Nagustuhan nyo ba ang ating movie recap? Kung ganun ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe at panoorin ang mga iba pa nating mga videos para lalo pang maubos ang oras nyo. Maraming salamat sa panonood.